President Jiang. Miss, okay ka lang ba? Ako. President Jiang, dalhin na natin siya sa ospital. Wala na. Parehas lang din naman ang ospital o hindi. President Jiang, yung huling elixir na nakuha ni Lola, mula sa mahiwagang manggagamot. Di ba mabisa naman yun? Pinapatagal lang yon ang buhay. Nang maubos ang huli, ni hindi sigurado kung aabot pa siya sa susunod na taon. Kaya pala ako pinababa ng bundok. Para tapasan ko ang pamilya. Kapalit ni Duguan yun. Ayokong magpakasal. Ayaw. Pamilya Jiang yan. Sila ang pinakamayamang angkan sa Tianhai. Totoo namang mahina ang kalagayan ni Miss Jiang. Pero ang mapangasawa mo siya. Iyan na ang pinakamalaking biyayang matatanggap mo. Oh, anong klaseng swerte yan at ayaw mo? AME. Teka, hindi pwede si Xiao yun. Hindi siya pwede. Paano siya? Kung sa'yo ibigay yung swerte, tatanggapin mo ba? Tama na. Tigilan mo ko. Wala ka talagang modo. Itay, huwag po kayong magalit. Wala naman pong intensyon si Kuya. Lumaki po kasi si Kuya sa probinsya. Hindi niya naunawaan ang mga responsibilidad naming mga tagapagmana ng angkan. Responsibilidad? Kung ganun, gusto kong itanong sa'yo. Anong klaseng responsibilidad mayroon ka? Kakapasa ko lang sa medical school sa Tianhai University. Napakaliwanag ng kinabukasan ko. Ang responsibilidad ko ay ang pag-angat at pag-unlad ng pamilyang Du. Paano ako mag-asawa sa pamilyang Jiang at nakakasalan ang isang babaeng may taning na ang buhay? Aba, kung hindi ka pwedeng mag-asawa roon, bakit ako ang pipilitin mo? Tama na, isa kang hampas lupang galing probinsya. Ang halaga mo lang sa pamilyang Du ay maging asawa de campo. Magkaiba kayo ni Guan Yun. At isa pa, ikaw ang may kasunduan kay Miss Jiang mula pagkabata. Utos yan ng magulang at pinagkasunduan ng pamilya. Akala mo ba pwede mong basta na lang ayawan? Narinig mo yun. Ang nakatatanda ang dapat mauna. Ikaw ang kuya. Kaya ikaw ang dapat na mag-asawa roon. Hindi yan ang sinabi mo dati. Pinilit mo akong ipasa ang kasunduang to. Kay Duguan yun. At pinalayas mo ako sa probinsya, hindi ba? Dochen, isa kang hampas lupang galing probinsya. At ang mapapangasawa mong may sakit sa pamilyang Jiang, kayong dalawa, bagay na bagay. Hindi ko alam na hamak na pamilyang Du lamang pala kayo. At naglalakas loob kayong hamakin ang pamilya naming Jiang. Napakaganda niya. Sayang lang, lumpo pala. Miss Jiang. Siya iyon. Kaya pala siya si Miss Jiang. Tahol. Miss Jiang. Anong ihip ng hangin at naparito kayo? Tigilan mo nga ang pagpapangga. Naparito si Boss Jiang para basurahin ang kasunduan. 3 araw na lang bago ang kasal. At tinanggap na ng pamilya ninyo ang napakalaking dote mula sa amin. Pero hanggang ngayon, wala pa ring anino ang lalaking ikakasal. Kung ganito lang din, basura na ang kasunduan. Ito ang kontrata. Wala nang bisa ang kasunduan ito. Pirmahan mo na at isasauli agad ang dote sa pamilya Jiang. Miss Jiang, maari po naming ipaliwanag yan. Hoy! Anong gagawin mo? Miss Jiang, itong si Duchen. Anak din naman siya ng Camilla Du. Oh, Tama po, si Cao Chen ang panganay kong anak, na siyang may kasunduan sa inyo. Dati kasi, matigas ang ulo niyang umalis at hindi na bumalik. Matagal-tagal din namin siyang hinanap. Hindi namin sinasadyang patagalin ito. hindi nila sinasadyang patagalin. Sinasadya nila. Ikaw, Hindi ko sinabi mong ako ay nagdadala ng malas. At angkop lang daw akong mangahoy ng gulay sa probinsya. Tumigil ka na. Isara mo ngayang bibig mo. Kayo po si Jiang Yanqing.
Yung lalaki na kontrata sa akin na kasalan, tama? Lola, kung nagmamadali kayong magpakasal, kung siya ang lalaking ito. Pwede na rin. Maganda naman. Hindi tayo bagay. Ibasura na natin ang kasunduang ito. Suwail kang bata ka. Itay, Hindi dahil baldado ang mga binti mo kaya ko tatanggihan ang kasal. Ang dahilan. Pangit ka kasi, sobra. Siya Oksue, pangit ba ako? Presidente Jiang, kayo ang kinikilalang pinakamagandang babae sa buong Tianhai. Ako pangit. Sabi nga ng kuya ko, ang dumpling mas masarap pag mainit-init pa. At ang babae mas magandang may laman. Ikaw, masyado kang payat. Kung ganoon, ibasura na. Ang pamilyang Jiang, ibalik niyo agad ang dot kong 1 milyon. Magkano? 1 milyon. Mahal ko. Inaamin ko kanina, medyo malakas lang nang. Kaunti ang boses ko. Bakit? Hindi mo na ba ako tinuturing na isang baldado? Sobrang gusto ko ang klase ng babaeng tulad mo, yung maalaga sa pamilya. At hindi kung saan-saan gumagala. Bukas ng umaga, sa civil registry. Alas 10:30, hintayin mo ako. Sige po, mahal ko. Binatang Du, maaari ko bang kunin niyo ang numero ng telepono ng Presidente Jiang namin? Kontakin na lang po namin kayo kung may importante. Ito ang cellphone mo. Napaka-useful ng cellphone na to, pwedeng maglaro ng Snake. Pwede rin mag-Tetris, gusto mo bang sumali? Bumili ka ng bagong cellphone kung wala ka namang pera. Ako na ang sasagot. Liu Yue, padalhan mo siya ng pera. Ito. Bigyan mo siya ng cash. Sige. Ito po. Wow, asawa ko, napakabait mo naman. Liu Yue, umalis na tayo. Mag-ayos-ayos ka na, bukas ipasusundo ka ng angkan naming Jiang. Tandaan mo, dalhin mo pabalik ang dot ko. Miss Jiang, ano pong ibig sabihin nito? Ang dote ay para sa lalaki, dapat sumama sa kanya. Lanan. Liu Yue, umalis na tayo. Opo, Bye, asawa ko. Miss Jiang. Boss Jiang, hindi ba ninyo sinabing ipapawalang bisa ang kasunduan? Bakit bukas na agad ang kasal? Ginagawa ko lang ang hiling ni Lola. Pareho lang naman sino ang mapangasawa. Gusto ni Lola na makasal ako, hindi ko kayang bigin siya. Di ba? Kanina po, nung pinupuri kayo ng bagong set, halos umabot na sa langit ang pagkakangiti ninyo. Isang hamak na oportunista lang yun na may problema sa panlasa. At isa pa, kanina lang nilalait-late niya akong pangit at pagkatapos. Nang marinig ang tungkol sa 10 milyong dote, tinawag agad akong asawa. MR Jiang, umubo ka na naman ng dugo. Tatawagin ko na agad sina Yarwang. Papuntahin na sila dito. Huwag na. Ilang beses na silang pumunta rito. May napala ba kahit minsan? Sayang lang at napakahirap matagpuan ang mahiwagang manggagamot. 3 buwan na, si Senyora mismo ang pumunta para sa gamot. Nang muli naming hanapin, ala na ang mahiwagang manggagamot. At bakante na ang kanyang tinitirhan. Palipat-lipat ng tirahan ang mahiwagang manggagamot. Marami na ang nabigo sa paghahanap sa kanya. May narinig akong sismis na may isang alagad ang mahiwagang manggagamot. 6 anyos nag-aral ng medisina, 9 anyos bihasa na. Hindi mabilang ang nailigtas, tinawag na batang banal. Kung mahahanap natin siya, tiyak nagagaling na ang sakit mo. Batang banal na manggagamot? Titulo lang iyan. Higit sa lahat, hindi naman natin siya makikita. Gawin na lang natin ang makakaya natin at bahala na ang tadhana. walang hiya kang bata ka. Lumapit ka rito. Ikaw, Wala pang nakakalaban sa akin ng ganito kahit kailan. Ikaw ang dahilan na 10 metro na pagkawala ng pamilya Jiang. Hintayin mo lang. Itong si Dochen, siguradong patay na siya. suwail na bata. Simula kanina, wala kang karapatang sumingit sa usapan namin. Mukhang kailangan ko na talagang ituro sa'yo kung ano ang disiplina. At ang tamang pag-ugali. May mali ba akong sinabi? Hindi ba iyon mismo ang sinabi niyo kanina? Tumahimik ka. Suwail kang bata ka. Papatayin kita. Mahal ko. Pasensya na, hindi ko alam na ganyan kakahina.
Hindi man lang kalahati ng lakas ni Taksue yan, di ba, Taksue? Simula ngayon, ipapa-freeze ko ang lahat ng bank accounts mo. Huwag kang umasang makakakuha ka ng kahit 5 duling sa akin. Parang may binigay ka na dati. Ang asawa ko ang magbibigay sa akin. Ah, ganito na pala ang mga telepono ngayon, malaki. At manipis? Aking munting alaga. Dekada sa bundok, di ka makasabay. Ngayong bumaba ka na, kailangan mong mabilis na makibagay sa modernong mundo. Huwag lang puro sa pera ang atensyon mo. Dapat ay mag-focus ka sa ibang bagay. Gaya ng manood ng TikTok paminsan-minsan. TikTok. TikTok. Magandang araw sa lahat na nasa Livestriam. Ako po si Lola Jiang. Pumunta ako sa Livestriam ngayon para lang humanap ng mapapangasawa. Para sa aking apo. Tingnan nyo, ito ang apo ko. Maganda, di ba? Hindi ba yan ang asawa ko? Bakit naghahanap pa rin siya ng kamatch? 24 na taong gulang siya at sinang isang malaking kumpanya. Ang nasa likod ko ay ang aming mansyon. Mayroon pa kaming ilang daang mansyon na tulad nito. Kung papayag kang magpakasal sa pamilya namin, ilalagay pangalan mo sa titulo. Bibigyan ka ng 1 milyon. 1 milyon? Bibili ako ng bato sa 20 araw. Mahal ko. Saan ko kukunin ang 1 milyon ko ngayon? Ipadala. Wow, ang sarap naman ng buhay. Bukas na ang pagkuha ng lisensya, maghanda ka na. Magsuot ka ng maayos na damit. Kukuha ng litrato, dapat maghanda. Naiintindihan ko. Mahal, salamat sa pagpapaalala. Napakabuti mong tao. Liu Yu, bakit wala pa yan? Tawagan mo at madaliin. Mahal, mahal. Bakit ganyan ang suot mo? Hindi ba ikaw ang nagpaalala sa akin? Kailan ko sinabi yan? Tumawag ka sa akin kahapon, sabi mo ngayon ang pictorial. Sinabihan mo akong magsuot ng maayos na damit. Ito na ang pinakamaganda kong damit. Nag-makeup pa ako. Sa susunod, huwag ka nang mag-abala sa pananamit mo. Liu Yu, sa kotse. Kunin mo ang spare suit ko. Presidente Jiang. Bakit mo pa inabot? Ako na ang gagawa nito. Jinongdu. Papasok na tayo. Ah, si Jay. Hindi ito pwedeng kunan. Ano pong problema? Kailangan magkatabi ang bride at groom sa lisensya. Hindi pwede ang bride na nakaupo. Tumayo ka sandali. Saglit lang yan. Kung hindi pwedeng kunan, huwag na muna nating ituloy ang kasal. Sandali lang. Pwedeng kunan yan. Okay na ba to? Okay na, okay na. Muntik na. Buti na lang hindi nawala ang aking reyna ng swerte. Kanina, ikaw. Anong nangyari, reyna ng swerte ko? Ang lalaking to may taglay na kakaibang lakas. Ibig sabihin, yung tinatawag niyang guro ang nagturo sa kanya. Sino kaya ang mas malakas, ang guro niya o ang mahiwagang manggagamot? Ang kakayahan mo, itinuro ba sa'yo ng guro mo? Siyempre naman. Nga pala, Mrs. Kasana tayo.
Oras na para ipakilala na kita sa aking guro. Sino ba ang guro mo? Ang guro ko ay si Quan Zuen. Quan Zuen. Narinig mo ba yan? Hindi. Ang guro ko kasi, Mabuti kong alagad. Mabuti kong alagad. Girl. Aba, mabuti kong alagad. Hulihin mo nga yung malaking manok na yan sa labas. Ipagluluto kita ng mabangong hita ng manok. Sige po, girl. Sex na. Bata, kapag nakain kita, ang lakas ko ay tataas pa ng 8 antas. Halika rito. Nakahain na ang matabang pagkain. Sayang kung tatanggihan pa. Guro, gusto ko pong malaking hitang manok. Aba, sex na. Sex na. guro. Kuya, padala na naman ng matigas na kama. Aba. Bakit naman puro Esmeralda? To? Ano ng Esmeralda, Tay? Ahaha, isang klase lang yan ng bato. Tay, kasalanan nating mahirap tayo, pati higa ang ganito katigas. Kailangan pang ipadala ni Kuya. Ngayon, hindi nyo na ako pinapayagang kumain ng maanghang na manok. Tay, gutom na ako. Hey! Ang bilis mo naman kumilos. Kahit isang ordinaryong mahirap na matanda lang ang aking Tay. Na kahit higa ang bato kailangan pang ipadala ni Kuya. Araw-araw naman niya akong pinaglulutuan ng masarap na binti ng manok. Talagang napakabuti niyang Tay. Nga pala, asawa ko, bakit ba? Laging nasa wheelchair yan. Ang hirap tuloy kitang itulak. Nakakapagod na. Hay, si Don at Doña Jiang, maagang kinuha ni Lord. Dagdag pa, mula pagkabata, si Boss Jiang sakitin na. Lumala at naparalisa, akala mamamatay na. Ha? Imposible naman. Ano? Nandidiri ka na sa kin? Hindi. Gamutin lang yan. Kaya kong gamutin yan. Anong sinasabi mong kaya mong gamutin? Itong binti kaya kong gamutin. Pero ang paggagamot, medyo kakaunting may kahirapan lang ng sobrang liit. Manugang, huwag niyo naman pong biruin si Boss Jiang namin. Kahit na yung sikat na mahiwagang manggagamo, nagawa lang gamit ang kanyang elixir. Pahabain buhay ni Boss Jiang para gumaling. Sabi-sabi, kailangan mahanap ang alagad ng mahiwagang manggagamot. Ang batang mediko santo ang siyang gagamot. Kakilala mo ba siya? Hindi. Anong mediko santo? Parang nananakot lang kung pakinggan. Hindi kilala pero sakit niya. Talagang kaya kong pagalingin. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa kinto. Sige, umuwi muna tayo. Mayroong auction bukas. Darating din doon ang alagad ng mahiwagang manggagamot. Dapat maghanda ng husto. Maligayang pagdating sa inyong tahanan, senyorita, senyorito. Napakalaki nito kumpara sa kubo ko noon sa bundok. Tapos ka nang tumingin? Ikaw, ihatid mo si Senorito sa kanyang kwarto. Opo, senyorita. Sandali lang. Anong sinabi mo? Hindi tayo magkasamang matutulog? Sa ngayon, hindi muna. Abay, hindi pwede. Dapat magkasama tayo sa isang kwarto. Saan ka ba natutulog? Nasaan ang kwarto mo? Anong sinabi mo, Liu Yu? Liu Yu, Senyorito Jiang, wala po roon ang kwarto ninyo. Dochen, anong pinagagagawa mo? Hubarin mo ang damit mo. Maghubad? Alam mo ba ang sinasabi mo? May gagawin ka pa mamayang gabi, di ba? Bilisan na natin. May nararamdaman ka ba? Wala. Subukan natin sa ibang posisyon. Ngayon, may nararamdaman ka na ba? Hay naku, mukhang nagbago na ang isip ng dalagitang yun. Ang aga-aga pa, para magpakainit ng ganito kalala. Wala pa ba? Eh na yon? Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Ang mga binti kong to, matagal nang walang pakiramdam. Naiintindihan ko na ang kalagayan mo. Ang sakit na ito. Kaya kong gamutin. Ayos. Ayos na agad.
Subukan mo ulit. Ano ba? Sinipa mo ko sa harap matapos kitang tulungan. Mga kabataan talagang ngayon, walang hiya. Gumagana na ang mga binti ko. Gumaling na ang mga binti ko. Hoy! Ayos ka lang ba? Huwag mo akong pakialaman. Alam ko na. Alam ko na. Imposible naman kasing nagkataon lang to. Kakaayos lang ng binti mo, sapat ng kaya mong tumayo. Kung gusto mo talagang makalakad ng maayos, kailangan mo ng kahit isang sesyon ng gamutan. Ibig mong sabihin, posible pa bang gumaling ang mga binti ko? Elnan. Pero kahit mapagaling ko ang binti mo, mahina ka na noon pa man. Dagdag pa rito ang malubhang sakit mo, nasira ang pundasyon ng katawan mo. Kung walang milagrong gamot sa isang taon, mamamatay ka pa rin. Ang kakayahan mo sa medisina, tinuro ba sa iyo ng iyong guro? Bakit? Kung nagawa ni Dochen na pagalingin ang mga binti ko, edi ang kanyang guro. Baka kaya niyang pagalingin ang sakit ko. Nasaan ang guro mo? Maaari mo ba akong dalhin sa kanya? Sige, teka, tatawagan ko siya ngayon. Walang sumasagot. Tiyak na abala ang aking guro sa pagtatanim ngayon. Ang paboritong gawin ng guro ko ay magtanim. Ano ang itinatanim ng guro mo? Labanos. Paborito ng guro ko ang labanos. Girl, may tao sa ibaba na gustong bilhin ang iyong mahiwagang ginseng sa halagang 10 milyon. 10 milyon? Naku, sa ganyang presyo. Isang hibla lang ng ugat ng ginseng ang kaya niyang bilhin. Kailangan ko talagang mahanap ang mahiwagang manggagamot. Bumaba akong walang gamot. Kailangan ko man paraan mapapadala sa akin. Kailangan kong papuntahin siya rito dala ang balitawag ko. Hindi ko pwedeng hayaang mamatay ng gano'n na lang ang mayaman kong asawa. Ayos lang yun. Lubos pa rin ang pasasalamat ko sa'yo. Sa totoo lang, Tama yan. Yung character na double happiness, itaas mo pa ng kaunti. Halika, idikit mo to rito. Ay, tama yan. Yung isa, idikit mo roon. Si, bilisan mo ang pagpapalobo. Yung malaking double happiness, idikit mo roon. Taas pa, taas pa. Hay naku, tingnan mo ngang mabuti. Ay, sige, mga ganyan, idikit mo na lang diyan. Lola. Lola, anong ginagawa mo? Teka, bakit ka lumabas? Si Duchen, ala talagang silbi. Hay naku, Lola. Ginagamot lang ni Dochen ang binti ko. Ano ba yung iniisip mo? Wala akong pakialam. Tingnan mo, naayos ko na ang bagong kwarto. Basta, mamayang gabi, kailangan yung pumasok sa kwartong pangkasal. Dochen, Ha? bagamat kasal na tayo, may ilan akong patakaran dito. Na kailangan kong linawin sa'yo ng maaga. Anong patakaran? Una, bawal tayong magsiping. Ano? Alam mo naman ang kalagayan ko. Hindi tiyak kung aabot pa ako sa ganitong oras sa susunod na taon. Minadali ako ni Lola na magpakasal dahil ayaw niya akong makitang mag-isa. Pagdating ng oras ko. Pero dahil mag-asawa na tayo, kung ako lang ang mawawala, hindi makatarungan na iwan kang mag-isa. Sige, mabuti na yan. Ano pa? Ikalawa, bawal matulog sa kwarto. Sabi niya, ayaw din niya. Sabi rin niya, napakasama mo raw kay Kinchan. Kaya huwag mo siyang patulugin sa kwarto. May sariling kwarto at kama si Kinshan. Kaya hindi niya kailangang matulog sa kwarto. Ikatlo, gastusin mo ang pera ko kahit magkano. Pero sa tuwing gagastos ka, ipaalam mo muna sa akin. Kung saan mo gagamitin. Na, sige na. Kuripot naman. Pinky swear tayo. Pinky swear, pangako yan, hindi mababalik kahit kailan. Ito ba yung needle pad? Masakit ba? Medyo.
Anong ginagawa mo? Kaya naman pala kinuha mo lang yun para dito. Siyempre naman, Are, masasakit pa to kung sisigaw ka. Baka maapektuhan ng pagkakatusok, delikado yan. Are, ibig sabihin ba? Nagalit siya dahil sa mga patakaran kong binanggit kanina? Unang-una, walang pisikal na ugnayan pagkatapos ng kasal. Ano? Ikaw galit ka ba? Sige, 2 karayom lang. Maghanda ka ng 2 tungkod. Makakatulong ito sa paglalakad mo araw-araw. At makakatulong din sa iyong mga ehersisyo para gumaling ka. Kung gayon, hindi ko na ba kailangan ang wheelchair na ito? Kung tatayo ka ng matagal, baka kailanganin. Kung hindi, ang binti ay hindi makayanan ng presyon. Sige, mabuti. Kailangan natin gawin ito araw-araw sa mga susunod na araw. Kailan ka may oras? Madalas akong nasa opisina. Oh. Matulog na tayo. Matulog. Hoy, bumaba ka. Ah. Hoy, hindi ikaw ang sinasabi ko. Siya. Taksu. Bumaba ka. Maghanda ka. Sasamahan mo ako sa isang auction mamaya. Dahil ikaw ang asawa ko, Giant Yanju. Natural lang na kapag lalabas ka, representasyon ka ng pamilyang Giant. Magbihis ka na mamaya at sumama ka sa akin sa auction. Sige, lahat ng gusto mo, susundin ko, asawa ko. Guan Yun, sa auction na ito. Siguraduhin mo makipagkilala ka sa mga dalagang mayaman, ha? Bihirang-bihira ang ganitong pagkakataon. Nay, nabalitaan ko sa auction na ito. Darating ang alagad ng mahiwagang manggagamot. Kung makikita natin ang mahiwagang manggagamot, edi ang sakit ni Jiang Yanqing. Magagamot din, di ba? Ang mahiwagang manggagamot? Hindi ganoon kadaling makita yon. Ang mga Jiang, kahit sila ang pinakamayamang angkan dito sa ating lungsod ng Tianhai, AMEA, ang matandang Donya Jiang ay gumamit na ng napakaraming yaman at koneksyon. Pero isang bisis pa lang nasilayan ang mahiwagang manggagamot mula sa malayo. Ang isiping magpapagamot siya sa mahiwagang manggagamot, mangarap ka na lang. Donya Jiang, narinig ko na ang darating ngayon. Ay ang disipulo ng mahiwagang manggagamot na nagngangalang Jiming. Si Boss Jiming ang may-ari ng pinakamalaking minahan ng jade sa Country A. May hawak sa 70% ng Luxury Jewelry Market. Nakilala niyo na po ba siya? Hindi ko kilala. Pati ang mahiwagang manggagamot, minsan ko palang nakita. Pero, kilala ko ang aso ng kamilya nila. Aso. Noong pumunta ako para humingi ng gamot, walang imik ang mahiwagang manggagamot. Yung aso niya mismo. Ang kusang kumuha ng bankard at inala sa may-ari. Kaya naisip ko, sadyang mahiwaga talaga ang asong yun. Kaya para sa aming si Xiao King, nagampon din ako ng aso. Jiang, Miss Jiang, tumayo siya. Nay, tumayo si Jiang Yanqing. At yung nasa tabi niya, si Du Chen, di ba? Unay nga ang kasabihan, nasa tao ang dami at nasa kabayo ang siya. Itong si Du Chen na galing probinsya. Wala pang 2 araw sa pamilya Jiang. Tingnan mo ang pagbabago. Ika'y tignan mo nga ang sarili mo. Hay naku. Kamukhang-kamukha ng asong ito ang aso na mahiwagang manggagamot. Tiyak na nandito lang sa malapit ang mahiwagang manggagamot. Tama, mahiwagang manggagamot. Lola, hindi po ako yung mahiwagang manggagamot. Ako po si Jian Yanqing na asawa. Ikaw si Xiao Chen. Pogi mo ngayon. Xiao Chen, ikaw ang suwerte ng pamilya Jiang.
Maligayang pagdating sa ating lahat sa subastang ito. Kalahati ng kita ngayong gabi ay sa charity. Para sa mga bata sa kabundukan at ang may pinakamalaking donasyon sa mahiwagang manggagamot. Ang Du Group, si Du Guanyon, bilang pasimuno, ay magdodonate ng obra ni Master Wang Fi. Ang panimulang tawad ay 1,000,000. Yan King, ang obra maestrang ito, ay inihanda ko para sa iyo. Sa sandaling makita ang mahiwagang manggagamot. Gagaling ka na. Obra maestro, tintay parang dragon at ahas. Sa impyerno kayo. From D, yan ay Chon Chayan yun. Kuya, hindi mo ba talaga mabasa yang 4 na karakter? Ay, nakalimutan ko. Lumaki ka kasi sa probinsya. Natural lang na hindi itinuturo yan doon. Elnan. Hindi na itinuturo. Kaya naman pala. Kuya, ano sa tingin mo ang obra maestrang ito? Sa totoo lang wala lang. Kuya, ito ay gawa ng dakilang maestro na si Wang Fihi. Inikilala siyang pinakamahusay sa makabagong sulating kaisyu. Noong kabataan niya, nakita kanya ng personal ang mahiwagang manggagamot. Personal siyang ginabayan ng mahiwagang manggagamot. At sasabihin mo, walang kwenta ang gawa ng maestrong Wang? Sadyang napakalalim ng kamangmangan mo. Kung ganoon, tawagin na natin ang aking kuya. Ipakita ang kanyang sining. Dalhin ninyo ang brush, tinta, papel, at panulat. Ang kuya kong ito, lumaki sa probinsya. Walang masyadong alam sa mundo. Kahit ang dakilang maestrong Wang ay hindi kilala. Humingi pa siya ng ganoon kalaking papel. Akala niya ba, malaki ang papel, maganda na agad ang sulat? Huwag ninyong tuyain, ha? Lumaki lang naman yan sa bukid. Hindi masyadong nakapag-aral. Bakit ganyan ang mga mukha ninyo? Napakasama ba talaga? Nang sulat ng kuya ko? Impossible. Kuya, itong sulat mo. Anong problema sa sulat ko? Ang sulat mo, sa unang tingin, pwede na. Pero, pag tiningnang mabuti, matigas pa ang braso, at hindi natural ang pagkakadugtong ng mga stroke. Kailangan mo ba mag-isayo ng gusto? Puro kalokohan. Isang malaking pagkakamali yan. Ang kaligapihan nitong Du ay tulad ng umaagos na tubig at kasing bagsik ng alon. Bawat stroke ay tumatagos sa papel. Parang dragon na sumasayaw sa langit. Parang ligaw na kabayong lumulukso. Itik sa sigla. Nga. Parang ko talaga mahusay. Kaysa sa gawa ng maestrong Wang Fi. 5,000,000. Akin na yan. 6,000,000. 7,000,000. 8,000,000. 10,000,000. Hoy, sandali lang. Sino nga ba itong mahiwagang manggagamot na hinahanap ng lahat? Bakit ba hinahabol-habol siya ng mga tao? Ako may malubha akong sakit. Kapag wala yung gamot ng mahiwagang manggagamot, baka hindi na ako umabot ng 1 taon. Mawalang galang na po sa mga espiritu. Kaya naman pala. Hindi ba't sinabi ko ng pagagalingin ko si Jiang Yan King? Bakit naghahanap pa siya ng mahiwagang manggagamot? Ay naku, buhay ang nakataya. Natural lang na mas mainat siya. Maintindihan naman. Pero sandali, pupunta ba kayong gabi itong mahiwagang manggagamot? Huwag kang mag-alala pagdating niya ngayong gabi. Kukumbinsihin ko siyang gamutin ka ng maayos. Maganda ka naman at mayaman. Kaya ayokong mamatay ka ng maaga. Ayoko pang maging biyudo, ano? Inumin mo na to. Galing kay mahiwagang manggagamot yan. Bilis. Hindi ba ito yung bote ng gamot ng master ko? Lola, sabi mo galing daw kay mahiwagang manggagamot yan. Reseta, yan mismo ni mahiwagang manggagamot. 10,000,000 para sa 10 butil. Noong oras na yun, inilabas ng aso ni mahiwagang manggagamot ang gamot. At may kalakip na papel na nagsasabing, Pinapanatili ang buhay, ngunit hindi ang katawan. Aksu tingnan mo yung asong yan, kayang-kaya. Ikaw, saan ka lumulugar? itong gamot na to. 1 butil na lang ang natitira. Kung gusto nating ganap na gumaling si Yanting, kailangan nating matagpuan si mahiwagang manggagamot at mabilis. 11,000,000. 12,000,000. Binabati natin si Ginoong Dochen. Ang kanyang obra maestra ay naisubasta sa halagang 12,000,000. Ang perang ito ay direktang mapupunta sa mga bata sa kabundukan sa pamamagitan ng pundasyon. Palakpakan natin si Ginoong Dochen sa kanyang kabutihang loob.
Narito na ang mga alagad ng mahiwagang manggagamot. Ito ang hilaw na bato. Hilaw na bato. Ni hindi nyo ba alam? Ito, yung natural na mineral na mina. Ang mga hilaw na batong ito sa loob ng kahon, puputulin ang panlabas na balat. At ang nasa loob ay jade. Sa kupas na balat, hiyas o bato, tadhana ang bahala. Ang sugal sa bato, paang buhay, panalo, yaman, talo. Malulugi ka ng todo. Nagbibiro lang po sa inyong lahat, hindi nyo kailangang kabahan. Ngayong gabi, kalahati ng lahat ng kikitain sa subastang ito ay idodonate sa mga bata sa bundok. At ang taong may pinakamalaking donasyon, susulatan ko mismo ng rekomendasyon para sa aking guro, para magkaroon kayo ng pagkakataong makaharap ang mahiwagang manggagamot. Sa madaling salita, ang taong makakakuha ng pinakamaraming jade ay siyang makikipagkita sa mahiwagang manggagamot. Yan bang jade mahalaga talaga? Isang maliit na piraso lang iyan na ibebenta ng 30 milyon. Itong 200 piraso ng hilaw na jade, anuman ang laki. Bawat isa ay may panimulang tawad na 100,000. Simulan na natin ang subasta. Numero 001. 110,000. Siyang Master Du ay nagtawad ng 110,000. Mayroon pa bang ibang tatawad? Kung wala ng ibang tatawad, ang unang piraso ng hilaw na jade Ay direktang mapupunta kay Young Master Du. Yan King, para mas mapabilis ang pagkakataon mo. Makita ang mahiwagang manggagamot, anumang halaga ay sulit. 110,000. At yan ang anumang halaga ay sulit. Ako, si Giant King. Ganyan na lang ba ako kababa ng halaga? Simulan na ang pagbilang ng pabalik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 20 milyon. Anong ginagawa mo? 20 milyon. Lahat ng batong to, akin na. Dochen, alam mo ba ang ginagawa mo? Kuya, nababaliw ka na ba? Ang mga batong yan, 2 milyon lang ang halaga. Gagastos ka ng 20 milyon para bilhin yan? Saan ka naman kukuha ng pera? 20 milyon? Ang asawa ko ang magbabayad. Ang asawa ni Junior, siya ang magbabayad. Bayaran mo na. Binabati kita, Miss Jiang. Matagumpay mong nakuha ang mga batong ito. Sa halagang 20 milyon. Miss Jiang, Boss Jiming, ang hampas lupang to. Wala talagang alam sa mundo, nating mayayaman. Anong ibig sabihin ng sugal sa bato? Mas mabuti pang huwag ng sayangin ni Miss Jiang. Alam naman ninyo, sabi nga ni Boss Jiming, sa sugal sa bato. 9 sa 10 ang talo. Wala siyang alam. Bibigay agad ng 20 milyon? Sobrang laki ng halagang yan. Walang hiya ka. Bago pa lang tayong kasal, ganyan ka nakawaldas. Wala kang kadala-dala. Ipinapahiya mo lang ang pamilya Du. Sobrang kahihiyan. Hindi ako nagwawaldas. Sasabihin ko sa inyo ang totoo, lahat ng batong ito. Sinuri ko na bago pabuksan. Gumastos ako ng 20 milyon sa pagbili. At makakakuha ako ng diamante nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Tumigil ka sa pangangarap ng gising. Nilustay mo lang ang 20 milyon ng pamilya Jiang. Alam mo, ito ang dapat mong gawin. Pumunta ka sa organizer at humingi ka ng tawad. Baka sakaling, alang-alang sa akin o kay Itay. Maibabalik ang pera sa pamilya Jiang. Simula kailan kailangan ng opinyon ng tagalabas? Jiang Yan King, nabaliw ka na. 20 milyon to. Mahilig akong gumastos, gusto kong gumastos. Ginagastusan ko ang asawa ko. Na kung anong gusto ko. Anong pakialam mo? Yan King. Ginoong Du, hindi tayo close, di ba? Duguan yun, usapin ito ng pamilyang Jiang. Sa tingin ko, huwag ka nang makisali. Sa ngayon, magbubukas na ako ng jade. Ginoong Du, kailangan niyo po ba ng tulong ko? Kaya ko na to, hindi mo alam kung alin ba to. Ang may jade sa loob. Ginoong Du, hindi niyo po alam. Matitigas ang mga batong ito. At kailangan ng espesyal na kagamitan sa paghiwa. Hindi na kailangan. Sa tingin ko, sapat na ang martilyong ito. Dochen, kahit kailan ay hindi pa ako nakakita ng taong nagbubukas ng jedi gamit ang martilyo. Ang jedi ba ay nabubuksan lang sa maliit na martilyo? Sa tingin ko, nagpapanggap ka lang para magpasika. Dochen, tama na ba ang kalokohan mo? Lumaki ka sa probinsya. Wala ka talagang alam sa jedi. At naglakas loob ka pang ipagmalaki. Na alam mo kung aling bato ang may jedi. Wala akong anak na tulad mo, Dujinyo. Xiao Chen, ang kaalaman tungkol sa Jede ay napakalalim. Lumaki ka sa probinsya. Paano mo malalaman ang mga bagay na yan? Si Miss Jiang, dahil sa respeto sa angkan nating mga Du,
ay gumastos ng 20 milyon para bilhan ka ng bato. Pero hindi ibig sabihin ay pwede kang magsalita ng walang galang at gumawa ng gulo sa importanteng okasyong ito. Kaya, sinasadya niyo akong ipahiya sa harap ng napakaraming tao. Para lang mapahiya ako. Nagbibiro lang naman ako sa'yo. Bakit mo siniseryoso? Wala ka namang alam, hindi mo alam ang Jede, hindi mo alam ang sugal sa bato. May mali ba sa sinasabi namin? Tama. Wala kaming ibang ibig sabihin. Bakit mo kami iniisipan na masama? Wala kayong ibang ibig sabihin, pero napakasasakit ng mga salita niyo. Wala ba kayong modo o sadyang masama lang ang mga ugali niyo? Six, buksan mo na. Gusto kong makita. Kung anong klaseng bagay ang makukuha mo, ikaw na walang utang na loob. Hindi marunong tumanaw ng tulong. Ginoong Du, pakiingatan ang iyong pananalita. Ayoko nang marinig ang ganyang klaseng mga salita muli. Yan King, si Papa. Para lang din sa ikabubuti ni Kuya. Kuya, kung gusto mong magbukas ng Jede, wala kaming magagawa. Pero kung wala kang makuha, at mapahiya si Yan King sa harap ng lahat, humingi ka ng tawad kay Yan King mamaya. Ginoong Du, ang sugal sa bato ay talagang laro ng kapalaran. Normal lang na walang makuha. Bakit kailangan mo pang pahirapan ng ganito ang asawa ko? Kaya kung makita ang nasa loob, Naniniwala ako sa iyo, Dochen. huwag kang mag-alala, mahal ko. Tiyak na may makikita ako. Ito ay Haring Jade. Ang galing talaga na magiging manugang ko. Nakakuha nga siya ng jade sa loob. Napakahusay ng Haring Jade. Maganda nga. Kahit hindi na ito iproseso. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 5 milyon. Impossible ito. Sinwerte lang yan. Subukan mo ulit kung kaya mo. Ginoong Du, itong hiyas na kakabukas mo lang. Napakalinis nito at napakatingkad ng kulay. Sa lahat ng antas ng Jade, ito ang pinakamataas na uri, ang salamin na hiyas. Gino, mas bihira pa ito kaysa sa Haring Jade na nakuha mo kanina. Tama. Ang hilaw na batong ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Sinwerte lang yan. Kahit pagsamahin pa ang 2 batong yan, hindi lalampas sa 20 milyon ang halaga. Para makabawi, kailangan mo pang magbukas ng pambihirang hiyas. Pero impossible yon. Sa sugal sa bato, 9 sa 10 ang talo. Hindi ako nagsusugal. Nagmamasid ako. Nakikita ko sila. Nakakatakot ang talento ng batang disipulo. Buksan niyo lahat ng natitirang bato. Sige, buksan niyo ang mga bato. Sa sobrang excitement ko, nakalimutan ko, ilabas ang makina. Hitad na berde. Hitad na berde pa rin. Ituloy niyo ang pagbukas. Sandali. Bakit? Wala nang jade sa loob ng mga natitirang bato. Sigurado ka ba? Siyempre. Napakalakas, sino nga ba ito? Ano ba talaga ang pinagmulan nito? Xiao Kenzi. Napagod na ang asawa ko, umuwi na muna kami para makapagpahinga. Tungkol naman sa natitirang mga bato na iyan. Ako na ang bibili. Gusto mo ang mga ito, Ginoong Du.
Sige, 100,000,000. Dad, itong mga bato, galing sa minahan ni Jiming. Tiyak na may laman ang mga yan. Yung mga pinagbuksan ni Duchen kanina, lahat mayroon. Subukan na rin natin, bilis. 100,000,000 ah. 100,000,000. Mababawi din yan sa pagbukas ng ilang bato. Ano pa bang pinag-aalinlangan mo diyan? Sag, itong bash na ito. Sa aming pamilya, doon na lahat yan. 100,000,000. Napaka-ordinaryo ng batong ito. Ha? Ano to? Hindi ito maaari. Tiyak na nasa susunod yan. Bilisan mo, buksan ang kasunod. Isa na naman itong ordinaryong bato. Ituloy mo lang. Isa pa ring ordinaryong bato. Ito. 100 piraso ng bato yan ah. Wala ni isang may laman. Ma, Umalis ka. Huwag akong tawaging ma. Kasalanan mo to. Ang 100,000,000 dahil sa'yo. ang lakas pa ng loob mong magsalita. Nababaliw na rin yata ako. Kung bakit naniwala ako sa mga kalokohan ninyo. Ako'y, Mahal ko. Shikshyong. Anong ginagawa mo dito? ako talaga tinatanong mo? Ako nga dapat ang magtanong sa'yo. Bakit ka nagpakasal? Kay Jiang Yang King ng Jiang Group. Baba ka lang ng bundok, nagpatali ka agad sa babae. Shikshyong, hindi ito gaya ng iniisip mo. Sa makalawa, bibigyan kita ng 2 bote ng mamahaling alak. Huwag ka nang magalit. Alam mo bang sinabi ko na ito sa amo? Ang amo, galit siya nang magpakasal ka nang hindi nagpaalam. Galit na galit siya, kaya pupuntahan ka niya. Nga pala, ay nako, sabi sa akin ng amo, ikaw daw. Nasa tamang edad ka na para kumuha ng sarili mong alagad. Kaya binigyan ka niya ng agima. Kapag may nakita kang baguhan, ibigay mo ito at tanggapin mo bilang iyong alagad. Naririnig mo ba ako? Oh. Sisiguraduhin kong matatapos ang misyong ito. Ay naku, nakainom na ako ng sobra. Mauna na akong magpahinga. Bumalik ka na rin kaagad, ha? Ay. Kuya, dahan-dahan lang sa pag-inom. Hoy. Anong sabi mo? Maghahanap ng estudyante ang mahiwagang manggagamot? Maghanap din ng estudyante ang mahiwagang manggagamot. Din, Ah, wala yun. Nahanap niyo na ba ang mahiwagang manggagamot? sinabi na sa akin ni Boss Jeming kanina. Hindi na natin kailangan hanapin ang mahiwagang manggagamot. Ang mahiwagang manggagamot na mismo ang pupunta sa akin. Ayos ah, may home service. Tumigil ka nga. Tapos na ang auction, balik na tayo. CJ, Ducheng, maghintay ka lang sa akin. Munting Kunpeng. Akin na yan. Gagawin kitang steamed fish para sa kasal ng estudyante ko. Siyam na langit na foinets. Ano kaya masarap na putahe para sa handaan? Steamed chicken na pangmayaman o yung maanghang na manok? Hay naku, bahala na. Hanapin ko na muna ang aking munting estudyante. Estudyante, nandito na ang iyong guro. CJ. Ibababa ko na ang telepono. Nalaman ng aking guro na ikinasal kami ni Yang King. Sabi niya gusto ka raw niyang makilala. Pero, galing kay Boss Jiming, may balitang. Nakalating na raw sa Tianhai ang mahiwagang manggagamot. Baka mas mabuting mauna na muna tayo. Ay, okay lang yun. Ang tagal niyo nang hinahanap ang mahiwagang manggagamot. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa aking guro. Sige, kapag nandito na ang guro mo. Pipiliin natin siya ng pinakamagandang handaan. Ginoong Jiang, hindi nyo na kailangang hanapin pa ang mahiwagang manggagamot. Sabi ni Boss Jiming, hinahanap ng mahiwagang manggagamot ang munti niyang alagad. Hay naku, ano ba namang klaseng istorya yan? Hoy, Master. Alagad ko, narito na ako. Sabi ng Master ko, nandito na raw siya sa may gate. Ano? Master, lalabas na ako agad. Master. Master, nasaan ka?
Master, Mabuti kong alagad, narito na ako. Buksan mo na to agad. nasa tapat lang ako ng pinto. Hoy, nasa tapat lang ako ng pinto. Hanapin mo pa ako. Dinalhan kita ng paborito mong pritong isda. Master, baka naman naligaw ka na naman. Dito ako nakatira sa... Kasalanan, to ng senior disciple mo. Mali ang sinabi, ibang diyang pala yun. Pupunta na ako agad. Hay, nakakainis naman. Hoy, Master. Huwag mong kalimutan ang isda ko, ha? Kumpleto na ang pagkain. Kumain na tayo. Lola, napakabuti niyo talaga sa akin. Kung gusto mo ang luto ko, ipagluluto kita araw-araw. Gustong gusto ko po, Lola. Kayo na po talaga ang tunay kong Lola. Kung ganoon, magtatanong si Lola. Kagabi, kayong dalawa, may nangyari ba? Kami. Pagod na pagod kami kahapon. Naligo lang kami at natulog na. Sige, sige. Bata pa naman kayo. Marami pa kayong oras. Siya nga pala, Xiao Chen. Pupunta ka ba mamaya sa kumpanya para makita si Yanling? Pupunta ako mamaya para bigyan ng acupuncture si Yan King. Yang apo ko, walang kibo. Kailangan ko na yatang gumawa ng paraan. Itong chicken soup, si Lola mismo ang nagluto. Pinagbilinan pa niya ako. Nasiguraduhin maubos mo yan. Hay, wag munang magmadali sa sabaw. Mag-acupuncture na muna tayo. Hubarin mo ang iyong pantalon. Ha? Huwag mong sabihin pati pagtanggal ng pantalon, kailangan pa kitang tulungan. Hubarin na lang ba? Nakabukas pa ang pinto. Okay na, ayos na ngayon. Sa pagkakataong ito, wag na muna nating hubarin. Diretso na natin. Sige, okay na rin. Tapos na. Tumayo ka. Subukan mong lakad. Kaya ko na bang hindi na gumamit ng tungkod? Sa ngayon, nang walang tungkod. Kaya mo nang tumayo sandali. Pero para makalakad ka ng malaya at usa, aabutin pa ito ng hindi bababa sa 1 linggo. Halika, subukan mo munang maglakad. Dochen, anong ginagawa mo? Dochen, ikaw naman yakis. Naglakas loob kang samantalahin si Yan King. Siya ang aking asawa. Kami ay legal at lehitimong mag-asawa. Kahit anong gawin namin ay legal at lehitimo. Ikaw, bakit ka na parito? Yan King, si Itay ang nagpadala sa akin dito. Nag-aral din ako ng medisina. Hindi ba't masama ang pakiramdam ng iyong binti? Kaya pumunta ako para tingnan. Baka may tulong ako sa'yo. Hindi na, salamat. Liu Yu, asikasuhin mo ang bisita. Dochen, sa kabilang kwarto tayo. Inumin natin yung sabaw ng manok na niluto ni Lola. Bakit pa tayo lilipat? Dito na lang natin inumin. Ayokong may ibang tao kapag kumakain ako. Oh, CJ. Tara. Tara na. Mardu, baka naman pwedeng, mauna na kayo. Umalis ka na. Aalis ako kung gusto ko nang umalis. Mukhang mamahalin ang bagay na tuay.
Ewan ko sa inyo, puro semento lang dito sa syudad. Mas masaya pa sa bundok namin. Bumibilis ang tibok ng puso ko, magulo ang isip. Anong nangyayari? Ito na ba ang demonyo ng puso? Dapat patayin agad. Kung hindi, lalaki ito at magdudulot ng matinding kapahamakan. Kailangan kong patayin si Jiang Yanqing. Jiang Yanqing, padalhan mo ko ng pera. 1,000,000. Ano? Pera na naman? Para saan? Pambayad sa buhay mo. Sige, nasend ko na. 1,000,000 piso ang naipasok sa inyong alipay. Mas lalong bumilis ang tibok. Hindi pwede. Kailangan kong kumalma. Aba, pinagpalayata ako. Nayay na customer. Boss, mukhang ang dami ninyong bagong paninda. Bagong dating lang yan. Ito, Petty 2, ibalot mo na. Sage po agad. Boss, bentahan mo ko. Magkano mo makukuha to? Ang agimat ng tagapagturo ng bonso kong disipulo. Bakit nasa iyo yan? Ang tagapagmana ng mina ng Jiming. Akala ko ba kung sino lang? Ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa iyo. Bakit nasa iyo ang agimat ng tagapagturo ng bonso kong disipulo? Sino ba yang maliit mong disipulo? Hawak mo ang agimat na ginamit ng junior kong disipulo para sa estudyante niya. Tapos tatanungin mo ko kung sino siya. Isang pinulot na jade pendant. Sa kanya pala ng estudyante ng mahiwagang manggagamot. Ibig sabihin, ako sa tuhod ni mahiwagang manggagamot. At tamangkin ko ang tagapagmana ng mina ng Jiming. Tiyuhin Jiming. Kung junior disipulo ang master mo, ikaw ang tiyuhin ko. Pinili siya ng junior kong disipulo na maging estudyante. Paano nangyari ito? Niloloko ba niya ko? Pero nasa kanya ang agimat ng tagapagturo. Ano ba talagang nangyayari? Tiyuhin, mauna na po ako. Mag-ikot-ikot pa po kayo. Yanqing, anong nangyayari sa'yo? Hindi pwede. Si Jiang Yanqing, nagkakaroon din ba ng lihim na takot? Manta ng katahimikan. Putulin ang anumang takot. Kay linaw ng puso, di ka matitinan. Sa gitna ng kaguluhan, manatiling matatag at payapa ang isipan. May magandang balita ako. Tingnan mo nga to. Ano to? Di basag na jade na agimat. Hoy, naayos mo na ba yang kay Jiang Yanwing? Regalo ba yan ni Jiang Yanwing sa'yo? Ngayon, isa na akong opisyal na alagad ng mahiwagang manggagamot. Tingnan mo, tong agimat na jede, bigay ito ng master ko sa akin. Master mo? Alagad ng mahiwagang manggagamot? Sino siya? Hindi ko alam. Paano yan? Itong jede, napulot ko lang. Pero hulaan mo kung anong nangyari, nakita ni Boss Jiming itong agima. At akala niya agad, ako yung pamangkin niya sa pagsasanay. May bagong alagad ang nakababata niya. Itong jade na agimat daw, yung tanda na hawak ko raw ang kapangyarihan. Ibig mong sabihin, pati si Boss Jiming nakamali. So, kung hindi magkapakita ang tunay mong master, walang makakaalam na hindi ka totoong alagad. Matalino kong anak, dahil nasa iyo na yang bagong titulong yan. Gamitin mo na. Bukas, puntahan ko ang pamilya Jiang. Tingnan natin kung ngayon, na may titulo na akong alagad na mahiwagang manggagamot. Mangangahas pa, yang matandang bruhang Jiang na magmayabang sakin. Ang type, ako na to, ang apo sa tuhod ng mahiwagang manggagamot. At ihahain mo sa akin itong mumurahing bagay na to? Duguan yun, wala akong pakialam kung kaninong apo ka. Hindi dahilan para maghari-harian ka rito. Yung sakit mo,
Gusto mo pa bang magamot ng aking lolo sa tuhod? Ang mahiwagang manggagamot? Tinatakot mo ba ako? Sinubukan na naming magpagamot sa mahiwagang manggagamot. Ang kaso, palaging naglalakbay ang matanda at hindi mahagilap ang kinaroroonan. Hay naku. Heto na. Siguradong tama na ito sa pagkakataong ito. Hihi. Master, nandito na ako para bisitahin kayo. Ha ha ha. Lola Jiang, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Noon, hindi ko talaga gusto si Jiang Yanqing. At saka, lumpo siya at wala ng isang taon para mabuhay. Sinong magdadala ng dekorasyon sa bahay? Pero iba na ngayon. Dahil ako ang apo sa tuhod ng mahiwagang manggagamot. Isang salita ko lang, kayang-kaya ng mahiwagang manggagamot. Napagalingin si Jiang Yanqing. Sa oras na yon, kapag ibinigay ni President Jiang ang buong Jiang Group bilang dote, pumayag siyang pakasal sa Du, karapat-dapat sa akin. Sa aking estado bilang apo sa tuhod ng mahiwagang manggagamot. Ginoong Du, kasal na po ako. Sigurado ka bang ikukumpara mo ako? Sa probinsyanong, yun na si Du Chen? Ginoong Du, kung maaari mo kaming ipakilala sa mahiwagang manggagamot, kahit anong kumpanya sa ilalim ng Jiang Group, malaya kang pumili. Lola Jiang, kung gusto niyong makita ang mahiwagang manggagamot, sige. Isa lang ang kondisyon ko. Palayasin niyo si Du Chen. Hindi ba ito ang aking agimat? Bakit nasa iyo yan? Anong agimat mo? Ako ay apo sa tuhod ng mahiwagang manggagamot. Kailangan ko bang nakawin ang gamit mo? Ibinigay ito sa akin ng aking guro. Ang agimat na ito ay nalaglag ni Dochen sa opisina ni Jiang Yanqing. Ibig bang sabihin si Dochen pala? Ang alagad ng mahiwagang manggagamot? Duguan yun. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ang weird mo naman ngayong umaga. Yanqing, kailan tayo kakain? Kakain na. Ikaw. Ikaw at ang mahiwagang manggagamot. Bakit ba puro kayo tanong tungkol sa mahiwagang manggagamot? Sinasabi ko na sa inyo, hindi ko talaga siya kilala. Itong si Dochen ay malinaw na. Alagad ng mahiwagang manggagamot, pero siya mismo ay walang kamalay-malay. Mas makabubuting ako na lang ang makinabang dito. Ahem. Dochen, sa susunod na banggitin mo ang mahiwagang manggagamot. Ipinapayo kong magpakita ka ng paggalang. Bakit? Dahil siya ang guro ng aking guro. Kung ganoon ang mahiwagang manggagamot na ito, ay hindi naman pala ganoon kahusay. Sinong nagtatapang-tapangan diyan? Ang laki-laki ng hardin ng mga Jiang. Hoy, sandali lang. Nasaan ang manugang mo? Mabait kong estudyante. Nandito na ko. Oh, kung siya pala ang amo ng amo mo. Ayaw ba papuntahin? Para gamutin si Yanqing. Pwede naman, kumbaga. Matagal ko na ring hinahangaan si Yanqing. Pero walang libre sa mundo. May kapalit ang tulong ko. Anong kapalit? Napakadali lang. Ibibigay ng mga Jiang ang buong Jiang Group bilang dowry. Pakasalan mo ako, si Duguan yun. Saka mo na ito palayasin. Ang mahiwagang manggagamot, napagalingin si Jiang Yanqing. At kung tinanggihan namin, Idi maghanda na ang pamilya Jiang sa libing. Alam kong 3 bises pang nagmakaawa si Lola Jiang. Pero 1 bises lang siyang pinagbigyan ng mahiwagang manggagamot. Ni hindi man lang siya kinausap. sobra ka na, napakagarapal mo. Mabait kong estudyante. Nandito na ko. Guro, Heto ka na naman. Hindi siya ang manggagamot. Pino at napakagwapo na manggagamot. Kamukha lang ng bahagya ng amo ng magiging manugang natin. isang steamed, Ikaw talaga. isang prito, at saka sabaw sa ulo ng isda. Perfecto. Sigsage. 2 isda lang, nagkakaganyan ka na? Ang duga mo. Oh, sino po sila? Hihi. Ako po ang guro ni Xiao Chen. Gula-gulanit. Amoy hirap. Duguan yun, anong pinagsasabi mo? Kung kulang sa tapang ang bibig mo, ako na lang. Matanda, kilala mo ba si mahiwagang manggagamot? Siya ang pinaka-grand master ko. Akala ko kung gaano kakagaling. Yun pala isa ka lang kumikerengking sa asawa ng iba. Tignan mo yung itsura mo, puro nunal,
walang ambisyon. Makitid ang noo, singkit ang mata, mukhang laging sawimpalat. Matulis ang dila, malupit ang puso, at malas ang buhay. Sa tingin ko, itinakda ka ng malasin, puro peke ang galawan, talo ka kahit di ka tumaya. Sasama ang buong angkan mo, iyak ka na lang ng walang magawa. AME. Hoy, ikaw na matandang yan. Lucien, pinagbuhatan mo ko ng kamay? Sisiguraduhin kong mapapahamak ka sa ginawa mo. Kapag nakita pa kitang pinapalo ang master ko, lalagasin ko yung mga ngipin mo hanggang sa gumapang ka sa sahig. Ang galing mo, master. Ha 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 ha. Ito ba yung napangasawa mo agad-agad? Magandang araw po, ako si. Utol ako sa kasal na to. Naku, ako ang target nito. Bakit po? May nagawa ba akong mali? Na, ang pag-aasawa ay desisyon ng dalawang tao. Nagustuhan ko naman si Xiao Chen sa mga nakaang araw. Mabuti siyang tao, master ni Xiao Chen. Ano po ba ang ayaw ninyo kay Xiao King? Itatama po namin. Hay naku, una sa lahat, may problema ang mga binti niya. 3 araw. Kaya kong gamutin yan sa loob ng 3 araw. Pangalawa, masyadong maikli ang buhay niya. Kulang sa sangkap. Pero kung may sangkap ako, kaya ko rin gamutin yan. Totoo po ba? Mas totoo pa sa ginto. Ewan ko nga ba, kung bakit gustong-gusto niyong ipagamot siya. Sa mahiwagang manggagamot na yun, kung ako ang tatanungin, nagpapanggap lang na misteryoso yung mahiwagang manggagamot na yan. Kapag nakita ko siya, bibigwasan ko talaga siya ng suntok. Pangatlo, kakakasal nyo lang pagkatapos ng unang pagkikita. Di yan matibay, di yan matatag. Matatag, napakatatag. Huwag mo akong inuuto, bata ka. AME, ayaw mo lang siyang hiwalayan kasi nakita mong may pera siya. Anong masama kung may pera siya? Isipin niyo, master. Kailangan ko ng pera at nagkataong may pera siya. Ah? Pwede mong gamitin ang pera niya para sustentuhan kayo sa pagtanda. Pati na rin ang mga senior at junior disciples natin. Sa buong mundo, mayroon pa bang mas itinadhana? At mas bagay na magkapareha kaysa sa amin. Wala. Hindi ba kami bagay sa isa't isa? Bagay. Hay naku, ngayon lang kayo nagkita. Tapos magkasundo na agad kayo? Sykes na, Sykes na. Kung ganyan ang sitwasyon. Totoo ba ang sinabi mo kanina? Siyempre naman, totoo. Basta't hindi ka malugi. Magiging mabait at tapat na asawa mo ako. At masayang gagastusin ang pera mo. Hay, ang ibig kong sabihin ay tungkol sa pagpapagaling ng sakit at ng mga binti. Ah, yun pala. Tuturin yon. Ganoon kabilis? Di ba sabi mo noon matagal pa? Nandito na kasi ang aking master. Marami akong bagay na pwedeng itanong sa kanya. Basta't handa kang magtiis ng 3 araw. Sisiguraduhin kong tatakbo ka ng mabilis na parang hangin. 3 araw lang. Taksu, simulan mo ang acupuncture. Paano naman yung sakit ko na 1 taon na? Ah, ito. Kailangan nito ng sangkap. Tatanungin ko si ama mamaya. Ang haba naman ng karayom na iyan. Relax ka lang, ligtas yan. Ganyan ka ba? Baka mamatay ako pag tinusok yan. Ayaw mo bang bumilis ang galing? Kailangan mong lakasan ang loob. Sige, sige, para sa mga binti ko. Tiisin ko to.
Sige, subukan mong maglakad. Nagawa rin. Anong nangyayari dito? Ha? Heto na. Nagawa rin, Yan King. Nagawa ko. Kailangan mo lang lunupin itong munting tableta. At ganap ka ng gagaling. Muniting tableta. Yan ang tawag mo dyan. Naman, ito ay isang. Hoy! Hoy! Dochen, tumawag ka ng doktor. Bilisan mo. Anong nangyari? Hoy, relax lang, relax. Ayos lang yan, ayos lang. Napagod lang yan, natutulog lang. Dochen, gumaling na iyong mga binti ko. Binabati kita. Dochen. Salamat ha. Yan King. Yan King. Anong nangyayari sa'yo? Yan King, Yan King, anong nagyayari? Bumabalik na naman ba yung dati mong sakit? Yan Ming, ano itong nangyayari sa iyo? Alam ni Lola na gusto mo si Xiao Chen. Si Xiao Chen, nandito lang yung tao. Oh, huwag kang maglalaho sa akin, ha? Lola, hahanap ako ng gamot. Sisiguraduhin kong gagaling si Yan King, pangako. Dochen. Naniniwala ako sa'yo. Kuya, lalo lang lumalaki ang hangin mo. Ikaw, gagamot kay Jiang Yan King? Akala mo ba ikaw ang alagad ng mahiwagang manggagamot? O ikaw mismo ang mahiwagang manggagamot? Bakit ka nandito? Balita ko may sakit daw si Yan King. Nakakito lang natawa ng aking master. Ang mahiwagang manggagamot, para kumustahin siya. Kaya mabuti pang magpakabait kayo sa akin. Malay nyo, pag maganda ang gising ng Grandmaster ko, baka pagalingin niya si President Jiang. Paano ka nakakasiguradong ang mahiwagang manggagamot ang Grandmaster mo? At saka, yung agimat na yon, akin yon. Isauli mo. Posible kayang alam ni Dochen na siya talaga ang disipulo ng mahiwagang manggagamot? Akilala mo ang mahiwagang manggagamot? Hindi eh. Kung ganun, Dochen, hayaan mong agawin ko. Lahat ng meron ka ngayon. Dahil hindi ka karapat-dapat. Hindi sa'yo yang agimat na yan. Ang daming agimat sa mundo. Paano mo mapapatunayan na sa'yo yan? Tatawag ako ng pulis. Tawagan na natin ng pulis. Hoy, ikaw, ang Grandmaster ko ay. Kahit sino pa yung Grandmaster mo, hindi yan dahilan para nakawin mo. Ang gamit ng iba. Kung ano-anong sinasabi mong disipulo ka ng mahiwagang manggagamot. Nasaan ang pruweba? Meron ako niyan, syempre. Pero ano ba kayo pa makita ang pruweba ko? Kung sino ka man kapag hindi mo isinauli. Ang agimat na yan, bubugbugin talaga kita. Hoy, Dochen, probinsyanong hamog ka. Bastos at walang modo. Puro kakalokohan. Ang apo ko sa manugang ay dekalidad ang pagkatao. Isauli mo na agad ang agimat, kung hindi, tatawag na kami ng pulis. Sabi ko nga sa inyo, akin ang agimat na ito. Wala itong kinalaman kay Dochen. Dumating ako ngayon. Paano makipag-usap kay Jiang Yan King? Tungkol sa isang bagay. Anong bagay? Alam na ng buong Tianhai ngayon na tinanggap ako bilang alagad ng mahiwagang manggagamot. Dahil doon, mas lalong umunlad ang negosyo ng pamilya kong Du. Kaya inutusan ako ng aking ama na maghanda. Bilang tugon sa aking pagkakatanggap bilang alagad. Anong tugon? Bukas, magkakaroon ng piging ang angkan naming Du. Piging para sa pagtanggap ng alagad. Wala siyang kamalay-malay na siya mismo ang mahiwagang manggagamot. Alagad pa nga lang, at ano pa ba? Naiwan pa niya ang kanyang agimat ng tagapagturo sa opisina. Ang guwapo lang, di ba? Pagkatapos ng seremonya, sa harap ng lahat ng makapangyarihan sa Tianhai. Ako, ang impostor, ang magiging tunay na tagapagmana. Jiang Yan King, kung papayag kang dumalo bilang fiance ko sa araw na yon, tiyak na mapapapayag natin ang aking gurong mahiwagang manggagamot. Nagamutin ka. Fans mo. Kasal na kami ni Tochen. Tigilan mo iyang pantasya mo. Napakasimple lang, maghiwalay lang kayo.
Ako ang hinirang na tagapagmana ng mahiwagang manggagamot. Itong si Dochen, isang probinsyanong walang modo. Ano bang laban niya sa akin? Anong sinasabi mong ikaw ang tagapagmana ng mahiwagang manggagamot? Guro, Aba, syempre naman. Sino ba ako kundi si Duguan yun? Alam na ng buong Tianhai na ako. Ang nag-isang tagapagmana ng mahiwagang manggagamot. Ang aking gurong mahiwagang manggagamot, bagamat masungis sa iba, ay labis naman akong pinapaboran dahil sa aking talino at kakisigan. Matanda, anong problema mo? Ang matandang yan. Mula noong makita niya ako sa pamilya Jiang, lagi na lang akong pinag-initan. Sino ba talaga siya? Siya kaya ang guro ni Duchen? Pero hindi ba't alagad siya ng mahiwagang manggagamot? Iibig bang sabihin, kayo na nga ang mahiwagang manggagamot? Ay, alam ko na. Pero, kilala ko si mahiwagang manggagamot. Sabi mo, ikaw ang ako sa tuhod ni mahiwagang manggagamot. Kanina, narinig ko sa hallway. May salusalo daw para sa pagtanggap ng bagong alagad sa Makalawa. Tanda, hindi ko alam kanina na kilala mo pala ang aking gurong pinagmulan. Kaya ako, hoy, itong salusalo mo sa Makalawa. Pupuntahan ko kasama ang iyong gurong pinagmulan, si mahiwagang manggagamot. Totoo ba? Pupunta ang aking gurong pinagmulan sa seremonya? Napakagandang balita nito. Basta si mahiwagang manggagamot. Ang personal na kumilala sa aking pagkatao, ang alta sosyedad ng Tianhai. Lahat sila ay asa sa akin. Mabubuhay silang lahat sa ilalim ng kapangyarihan ni Duguan yun. Nagkakalat ka ng kasinungalingan gamit ang pangalan ni mahiwagang manggagamot. Uwi na ako ngayon para personal na ihanda ang salusalo. At isa pa, Dochen. Sa salusalong iyon sa Makalawa, hindi ka pinapayagang pumunta. at bakit naman? Dahil ako ang magiging bida sa araw na iyon. Pero, Yan King, kung gusto mo, maaari kang pumunta bilang aking fan. Guro, Hay, isang salusalo lang naman iyon para sa bagong alagad. guro, kilala mo ba talaga si mahiwagang manggagamot? May numero ng telepono ka ba niya? Palipat-lipat ng lugar si mahiwagang manggagamot. Pero si tagapangasiwa ng Mina na si Jaiming ay nasa Haishan Hotel. Kung makokontak natin si tagapangasiwa Jaiming. Na pala. Lagi niyong sinasabi na si Kuya Jiming ay alagad ni mahiwagang manggagamot. Pero hindi ang sinabi niyo noong nasa bago ko. Guro, paano nangyari yon? Si tagapangasiwa Jaiming ay iyong kuya. Kung si tagapangasiwa Jaiming ay iyong kuya, di ba, ibig sabihin siya. Ang mahiwagang manggagamot. Sabi na nga ba ni Master? Kilala lang daw niya ang mahiwagang manggagamot. Hindi siya mismo iyon. Pero Master, bakit si Kuya Jaiming dalawa ang Master? Henyo kasi yang si kuya mo. Master, dahil yan sa sobrang hirap natin, maghanap din kaya ako ng pangalawang Master. Yung mayamang sugar mommy. Para ako nabubuhay sa'yo. Aba, hahaha. Mabait na alagad, napakasipag mo naman. Hay! Pag nakilala mo ang mahiwagang manggagamot, gagaling ang asawa mo. Toto, buti naman. Kaya ko rin gamutin yan. Wala pa kasing sangkap. Yung sakit ni Jiang Yanqing, kailangan ng pagong na 1,000 taon. Sutla ng daan-daang taong gulang, at niebe ng Agosto. Yung pagong, sa kamanok na 1,000 taon. Kaya kong hanapin yan lahat. Ang problema, yung sutla, napakahirap talaga. At yung niebe ng Agosto, ako. Ibig kong sabihin, ipapagawa ko. Ng ritual sa mahiwagang manggagamot. Di ba magkakaroon na ng niebe ng Agosto? Ibig sabihin, kailangan talagang suyuin ang mahiwagang manggagamot. Yung salusalo sa pagpapaalaga sa pamilya Du. Makakalating kaya ang mahiwagang manggagamot. Sobrang close kami noon. Sa araw na yun. Tutulungan niya talagang gamutin si Kinger. Itong si Dochen. Pumunta ako sa mga dyan para hanapin si Jiang Yanqing ngayong araw. Naglakas loob si Duchen na ipahiya ako sa harap ng maraming tao. Ang lalaking to, lalo na niyang hindi. Kinikilala ang pamilya natin. Ang Guanyon natin ngayon, ay apo sa tuhod na ng mahiwagang manggagamot. Sino ba itong si Dochen? Wala siyang kwenta. Sa totoo lang, tungkol sa mahiwagang manggagamot. Ekpekeng balita lang yan. Ang mga matatanda sa Tianhai. Tinutulungan lang nila ang pamilya natin. Dahil alam nilang apo si Guan Yun ng mahiwagang manggagamot. Kung malaman nilang
Nagsisinungaling tayo. Tapos na ang angkan natin. Pa, anong gagawin natin? Bago pa mahayag ang lahat ng ito. Kunin mo na si Jiang Yan King. Tama, iyan ang dapat. Kunin mo muna si Jiang Yan King. Pag nasa kamay mo na ang Jiang Group, kahit malaman pa ng lahat na, hindi ka apo ng mahiwagang manggagamot. Sino nang maglalakas loob na magsalita? Sa oras na yon, doon pa lang talaga angat ang pamilya natin. Pero ngayon, si Jiang Yan King ay hulog na hulog. Sa patibong ni Dochen, hindi niya ako pinapansin. Kung gayon, lutuin na ang hilaw na bigas. Sige, tatawagan ko na. Si Jiang Yan King ngayon. Papupuntahin ko siya rito. Magagawa kaya yan? Relax ka lang. Basta gamitin mong dahilan ang lalaking si Dochen. Tiyak na darating si Jiang Yan King. Sige, tagay. Ling with Du, nandito ako para kunin ang mga gamit ni Dochen. Halika, Yan King. Pa, nagmamaniho si Yan King. Hindi siya pwedeng uminom. Yan King, magsaa ka na lang. Yan King, gamit ko ang tasa ng saang ito para humingi ng tawad sa'yo. Kanina, kasalanan ko. Kung hindi mo inumin ang saang ito, mabubuhay ako habang buhay na may konsensya. Seks na. Ginoong Du, nasaan ang mga gamit ni Dochen? Ako. Bakit bigla akong nahihilo? Luguan yun, bitawan mo ako. Ano na pinainom mo sa akin? Siyempre, pampagana yan, Yan King. Pagkalipas ng gabing ito, magiging akin ka na. Bitawan mo ako. Jiang Yan King. Babaeng tu. Abangan mo kung paano kita paglalaruan mamaya. Isang apat. Isang dalawa. Pass. Kung pas, ito 4 tandang bawas 5 tandang bawas 6 tandang bawas 7 tandang bawas 8. Bomba, 4 na dalawa. 4 na dalawa ha. Kaya mo ba yan? Hello. Dochen. Dito sa mansyon ng mga Du. Bilis, iligtas mo ako. Nilagyan ng droga ni Duguan yun si Yan King. Gusto siyang kasamalahan ni Duguan yun. Kailangan ko siyang iligtas. Yan King. Kahit ilang malamig na ligo pa ang gawin mo, wala ring bisa yan. Mas mabuti pang ako na lang ang tumulong sa'yo. Lumayas ka. Kapag di ka nakipagtalik, papatayin ka ng gamot na yan. Yan King, huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang mamatay ng ganun lang. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Talaga namang karapat dapat kang tawaging pinakamagandang babae sa Tianhai. Nanggigigil talaga ako sa'yo. Bitawan mo ako. Sabi ng bitawan mo ako. Sinong asong yang tumatahol? Asawa ko, ililigtas na kita. Dachen, panira ka na naman sa plano ko. Dachen, Asawa ko. Halika rito.
Dochen. Halikan mo ako. Anong klaseng sa ito? Presidente Du, yan po ay dahong pao mula sa bundok uy. Ang saa ay 70 kada kilo. Sino utos sa'yo? Huwag itong mamahaling saa. Palitan mo. Sage po. Ay, sandali. Ihain mo ito sa mga CE na ang yaman ay lampas 100 milyon. Gamitin mo pa rin ang saa na ito para sa kanila. Para naman sa mga nasa 10 milyon lang ang halaga. Pwede na ang ordinaryong green tea. Paano naman yung wala pang 10 milyon ang yaman? Aba, ang limonada ng Honey Snow City. Sage po. Hoy, teka lang. Libre lang ba ang limonada? Nagmumukha kang tanga. Sa mayaman lang, mainit na tubig. Opo, opo. Ay, tagal nang walang kitaan ah. Matagal na nga. Ayan, yan ang dapat na asta ng mga du. Yung gastador kayo dati, nakakahiya. Dad, makinig ka sa akin. Yung salusalo ng pagiging disipulo ngayon, ay langang makipagtulungan ka sa akin. Hindi lang basta kukunin ang pera ng mga mayamang yan, kundi pati na rin. Ipilitin kong pakasalan si Jiang Yanqing. At sisirain ang pangalan ni Duchen. Sabi ko na sa'yo, huwag kang pumunta sa salusalo ko. Taksu, ayaw ka niyang papasukin. Au. Nandito na ba ang mahiwagang magdamot? Bingi ka ba? Hindi ka welcome dito. Du Guanyun, mag-ingat ka sa pananalita mo. Jiang Yanqing. Dati, baliw na baliw ako sa'yo. Pero itong si Duchen naman ang pinagkaguluhan mo. Ni hindi mo man lang ako pinansin. Ngayon, apo ako sa tuhod ng mahiwagang manggagamot. Ayaw mo nang pagalingin ang sakit mo? Kailan ba darating ang mahiwagang manggagamot? AMEA. Pag dumating na ang mahiwagang manggagamot, ipapaliwanag ko ang lahat. AMEA. Hindi na kailangan. Yan, kilala ng guro ko ang mahiwagang manggagamot. Pagdating ng panahon, sasabihin ko sa guro ko. Nakausapin ng mahiwagang manggagamot para pagalingin ka. Huwag kang mag-alala, hindi ako papayag na may mangyari sa'yo. CJ, Hoy, Duchen. Sigurado ka ba diyan? Si Du Guanyun ay apo sa tuhod ng mahiwagang manggagamot. Lola, huwag po kayong mag-alala. Hindi ako papayag na may mangyari kay Yanqing. Mabuti. Ahem, mga kaibigan. Ngayon ang araw ng aking pagiging disipulo. Bago pa man magsimula, nakatanggap na ako ng balita na ang aking tagapagtatag, ang mahiwagang manggagamot, ay malapit na. Hay naku, bakit napakahirap hanapin ang daan sa syudad na ito? Naliligaw na naman ako. Ngayong gabi, lahat na nandito sa aking salusalo ay mga kaibigan ko, ni Du Guanyun. Maliban na lang kay Dochen. Noong una, ang aking ama na si Dujinyo, at ang aking inang si Liang Qian ay labis na nagmamahalan. Ngunit ang ina ni Duchen ay nang-agaw ng pag-ibig. Pinilit ang aking ama sa kasal. Dahil doon, 5 taong nagkahiwalay ang aming pamilya. Duguan yun, ang nanay mo mismo ang kabit. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, sasampalin kita. At ngayon, si Duchen naman ang gumagaya. Inagaw niya ang aking mapapangasawa. Pinakasalan niya si Jiang Yanqing para sa akin. Du Guanyun, anong mapapala mo sa pagbabaliktad ng katotohanan? Jiang Yanqing, Nagulat kami, Dochen. Hindi ka masisi. Hiwalayan mo lang siya at magpakasal sa akin. Ipapagamot kita sa mahiwagang manggagamot. Gusto mo yun? Duchen, huwag mong kalimutan, ako na ngayon ang... Ako sa tuhod ng mahiwagang manggagamot. Kung magpapatuloy ka pa, sa kawalang galang mo, sasabihin ko sa aking guro na huwag. Gagamutin si Jiang Yanqing. Ang aking guro, ang mahiwagang manggagamot, ay manggagamot. Pero hindi libre ang kanyang serbisyo. Pagamutin kayo. Dapat mamuhunan kayo sa dugo. Para gamutin si Jiang Yanqing. Dapat niyang dalhin ang buong angkan ng Jiang bilang kanyang dote. At magpakasal sa akin, duguan yun. Makatarungan yan, hindi ba? Naman, walang problema. Susunod kami sa sasabihin ni Ginong Du. Tama. Mayroon bang may ibang reklamo? Ako, may reklamo.
May pagtutol ako. Guro, kumpleto na ba ang mga sangkap ng gamot? Mabuti naman. Ibig sabihin, si mahiwagang manggagamot na lang ang kulang. Pati ang daang taong bulati ng seda at niebe ng Agosto. Ahem, ihem. Ikaw yung batang yun mula sa angkan ng Du, di ba? Ang aking alagad. Para pakasalan ka? Ginoong Kwan. Ang mahiwagang manggagamot ko pong guro. Dumating na po ba ang itinuturing niyong pinuno? Ang mahiwagang manggagamot. Kung ganoon, nasaan po ngayon ang aking pinuno? Ako ang mahiwagang manggagamot. Guro, kailan ka pa naging mahiwagang manggagamot? Hindi ko na itatago. Ako ang mahiwagang manggagamot. At ang kasama ko rito, ang aking munting alagad, Du Chen. Juchen, Mapagkunwari. Saan ang ebidensya? Nga, paano mo mapapatunayan? Naiintindihan ko na. Nagkasabwatan kayo ni Du Chen. Niloloko nyo lang kami. Sinungaling. Patunayan mo. Sag. Pamumukadkad ng himala. Pagusbong ng patay na kahoy. Ayan na ang pruweba. Mahiwagang manggagamot. Patawad po. Hindi ko po kayo nakilala. Hindi ko alam na ikaw pala ang mahiwagang manggagamot. Lumayo ka sa akin. Hindi kita alagad. Sinumang disipulo ng mahiwagang manggagamot na maari ng magturo ay may ganitong agimat. Bakit hindi natin subukan? Apo. Ikaw nga ang aking apo. Tingnan ninyo ang agimat na ito. Ang agimat na ito ay bigay sa akin ng aking guro. Hanggat nasa akin ang agimat na ito, ako ay kanyang alagad, at inyong apo sa tuhod. Hindi ba ito ang aking agimat? Isauli mo sa akin. Ibinigay ito sa akin ng aking guro. Apo, nakita ninyo? Ako talaga ang inyong apo sa tuhod. Tunay ang agimat na ito. Guro, Ninakaw mo ang agimat ng mahal kong alagad. Tingnan natin kung paano mo lulunukin itong napakalaking kasinungalingan. Hihi, di sabihin mo sa akin. Kung ang agimat na ito ay bigay sa iyo ng iyong guro. Sino ba ang iyong guro? Ang aking guro. Itong agimat ko. Kinuha ko lang kay Dochen ito. Wala naman akong guro. Pero kung ganyan ang tanong ng mahiwagang manggagamot, ibig sabihin, handa siyang maniwala sa akin. ang pangunahing agimat na ito ay akin. Wala siyang guro. Puro kasinungalingan. Nagsisinungaling ka. Igilan mo ako sa pambabatikos mo. Di sabihin mo. Sino ba talaga ang guro mo? Alam ko na, napakarami ng alagad ng mahiwagang manggagamot. Ang kailangan ko lang gawin ay banggitin ang pinakamalayo kay Janhai. Ang pinakamisteryosong disipulo, at makakalusot ako. Ang aking guro ay walang iba kundi ang batang banal na manggagamot. Xiao Chen. Alam mo ba kung sino ang munting banal na manggagamot? You. Sabi mo ang munting banal na manggagamot, ang iyong master. Alam ba niya yan? Siyempre alam niya. Xiao Chen. Sinasabi niyang ikaw ang kanyang alagad. Alam mo ba ito? Ano nga ba? Sinong senior brother ba ang munting banal na manggagamot? Hahaha, naku, aking inosenteng alagad. Ikaw mismo ang munting banal na manggagamot. Impossible. Hihi. Kung alam ko lang, hindi sana abot sa ganito. Palad ng siyam na langit. Unang sampal kay Duguan yun, pagpapanggap at pagnanakaw ng pangalan. Pangalawa, mandaraya. Pangalawang sampal kay Liang Qian, sa pangangamkam at pagnanakaw ng pag-ibig. Mahal ko, pangatlong sampal kay Du Jinyu, sa panloloko at tag-abandona. Hindi ka karapat dapat tawaging asawa. Isa pang sampal kay Du Jinyu. Pagtatakwil sa asawa't anak, kahiya-hiya bilang ama.
Master, napakahusay niyo. Ngayong araw na ito, ako, si Kwanzuan, sa isa ng kautusan ng mahiwagang magagamot, ipinag-utos sa buong mundo. Tuluyan ng ibasura at iboykot ang dugro. Apos na. Tapos na ang lahat. Duguan yun. Ikaw ang sumira sa akin. Ikaw, Itay. May pagkakataon pa tayo, maniwal ka sa akin, pagkakataon. Sino magbibigay pa sa akin ng pagkakataon? Hindi pa ba sapat ang ginawa mong paninira sa akin? Ha? Anak, Itay. Ako ang anak mo. Huwag mo akong tawaging Itay. Wala akong anak na tulad mo. Isa lang ang anak ko, at iyon ay si Dochen. Xiao Chen. Xiao Chen. Ako ang tunay mong ama, Xiao Chen. Huwag kang lumapit. Kapag lumapit ka pa, susuntukin kita. Ah, Ayos na. Magaling na ang iyong mga binti at ang iyong karamdaman. Sasabihin ko na agad ang magandang balitang ito kay Lola. Huwag kang umalis. Mayroon pa akong mas mahalagang bagay. Ano yon?